So nung isang araw ipinalabas yung fourth trailer ng Resident Evil Requiem. Dahil sa lahat ng mga kaangas kong nagre-request sa akin, lagyan ko uli ng reaction / speculation ng trailer, gagawin natin ngayon yan. So nang bugso pa lang ng trailer, makikita natin tong si Uncle Leon ay nagdadrive sa streets na malapit sa Raccoon City. Habang siya ay nagdadrive, ay sinasabi niya na 6 Raccoon City survivors are dead from the same thing. Nung una marami nagtatanong, sino kaya yung 6 survivors na yun? Maaari kasing random citizens ito na nakasurvive sa Raccoon City incident, or ang 6 na to ay pwedeng si Mark, si Dr. George, Yoko, si Cindy, si David, at si Jim. Pwede ring isama rito si Kevin at si Sherry. Malalaman nyo kung bakit ko sinabing si Sherry mamaya. Si Kevin kasi, pwede siyang ma-deads after ng cameo niya dito sa game na ito. Remember, si Kevin Ryman ay hindi basta-basta. Tropa nga siya ni Leon according sa File 1 ng Resident Evil Outbreak. Ipinakita na rito yung Rhodes Hill Care Center na kung saan eto nga yung binili ni Dr. Gideon pagkatapos ng Raccoon City incident. Bawat galaw ni Leon dito ay merong camera na nakamatsyag sa bawat kilos niya. Tapos, yung trailer ay pinakita uli sa atin itong si Dahag na pinew-pew nga ni Leon last gameplay trailer. Pero mga kaangas, wala ba kayo napapansin dito kay Dahag monster na to? Kasi ang aking hinala dito, dahil nga hindi siya kagaya ni Mr. X o ni Nemesis na stalker hanggang sa huli, ay more than one hag monster ang sasalubong at hahabol sa'yo. Ba't ko nasabi yun? Balikan natin mamaya. Unti-unti nire-reveal dito yung nasa likod ng boses na nagko-computer na kausap ni Leon sa comms niya. Napatunayan na nga natin na hindi nga si Hannigan ito dahil nga sa complexion, pati sa buhok, kundi isang babae na naka-boycott. Kilala naman ninyo kung sino yung karakter ng Resident Evil na naka-boycott last Resident Evil 6. So, pinag-iinalaan nila at hinala ko rin naman in a way na ito nga ay si Sherry Birkin. Pero, hindi ko masisigurado pa rin sa inyo. Although, pwedeng siya nga rin ito kasi remember, noong RE6 ay isa talaga siyang magaling ng hacker dahil na-hack niya yung mga confidential files about kay Jake sa airplane cutscenes ng senaryo nila. Ito rin marahil siguro ang dahilan kung bakit siya naka-gloves dito sa trailer na ito. Or baka naman meron din siyang tinatagong lihim kagaya ni Uncle Leon. So speaking of Uncle Leon, makikita natin sa computer na hinahack nga nitong babae ang tungkol sa Raccoon City Syndrome, kung saan pinapaliwanag dito yung 10% ng mga survivors sa Raccoon City, karamihan sa kanila ay namuhay naman ng normal up until 2026 dahil ang kanilang immunity ay na-expire na, dahilan upang magkaroon sila ng mga black spots, membranes sa iba't ibang parte ng katawan nila. Bandang ula baka ikamatay nila kapag wala silang nakitang lunas. Napansin din natin dito ang nagsasalita itong si Gideon or kaboss ni Gideon na you are an ignorant fool. Kung kay Leon na sinabi ito, sa ibang tao, hindi pa natin masisigurado. Gaya ng suspicion natin nakaraan, nagbalik nga yung Crimson Heads, but this time, they are officially called as Blister Heads, kung saan mas mukha pa sila nakakatakot sa Crimson Heads dahil may pagka-leaker ang pagmumukha nila dito. Since ang gameplay naman nitong Requiem ay halos hawig ng Resident Evil 0, kung saan kapag ang mga zombies na inanalive mo as Leon ay same as zombies na i-unalive din ni Grace. So if I were yung mga kaangas, kung ayaw nyo mahirapan, after ninyong i-unalive yung zombie as Grace, saksakan din ninyo ng hemolytic injector para sumabog na ng tuluyan para as Leon, hindi ka na paulit-ulit nakakalabayan sila. And worse, mag-mutate pa sila as Blister Heads. Sabi nga ng babae sa comms, Leon, we're running out of time. Let's assume na itong nasa comms ay si Sherry nga. So, yung sinabi niya, Leon, we are running out of time, hindi ibig sabihin nun na si Leon lang ang running out of time. Kasi si Sherry din ay kasama doon. Dahil nga, kagaya ng sabi ko kanina, siya ay naka-gloves. Malay ba natin, baka ayaw lang niya magkaroon ng fingerprints sa mga ginamit niya computer, or baka isa siya sa nagkaroon ng exposure at nagkaroon ng Raccoon City Syndrome infection. May eksena doon na habang dinadrive ni Leon yung Porsche, kita raw nila yung jeep na sinakyan at ginamit ni Leon doon sa gas station. Kamukha naman pero silhouette lang. Hinahanap ko nga rin yung motor ni Claire pero parang wala doon. Going back ng tinanong ni Grace si Victor Gideon na why me, ang sagot lang ni Gideon ay because my master made you who you are. O, diba? Made you. Nagkaduda tuloy ako na si Grace ay talagang hindi anak ni Alyssa Ashcroft. Rather,
Tinakas lang ni Alisa si Grace sa kamay ni Gideon noong malaman niya na si Grace ang pinaka-successful at perfect sa lahat ng mga ginawa at ineksperimentuang clone ni Gideon. Dahil makita rin ninyo dito sa mga flashback scenes, may mga batang mapupulang mata na magkakamuka. Also, enter Emily, yung batang sasamahan ni Grace na kung napansin nyo dati sa Grace gameplay, take the child to the puzzle box. Eto na siguro si Emily. Kung papansin ninyo, ang itsura ni Emily, halos hawig na hawig din to ni Grace. Pero, pabalik tayo uli kay Hug. Meron ba kayo napapansin? Si Hug at si Emily, parehong bulag, parehong puti ang buhok, at halos parehong-pareho ng hospital gown. Iniisip ko tuloy, si Emily ang isa sa mga susi kung paano nila mariresolba at paano nila matatalo si Gideon at ang master niya. And with regards to Master, may duda ako, baka naman all along, ito ay si Dr. Alex Wesker ng Resident Evil Revelations 2. Si Wesker mismo dahil baka clone lang yung namatay sa bulkan. O baka naman mismong yung big boss na si Oswald Spencer. Sa outskirts ng Raccoon City, makikita natin na nakikipaglaban si Leon doon sa mga zombies. This particular scene, naalala ko dito yung Resident Evil 6, nagkaroon ng outbreak ng C-virus sa China. Pati sa Act A4 remake kasi nagamit niya na rin dito yung mga counter-attacks niya, pati yung pari. May eksena rito na nakita ni Leon at nakausap yung nakahood na lalaki na hawig din ni Gideon na parang bumatang version lang niya. Baka nga kasi clone to eh. Pero, napansin ninyo, may kamukha to ni Ruvik ng Evil Within Part 1 ng, of course, Resident Evil director na si Shinji Mikami. Sa huling scene, makikita natin dito si Uncle Leon na nagbabalik sa Raccoon City Police Department. So, sinabihan siya ng babaeng kamukha ni Sherry na, "It's been a while since you've been back there." Kung si Sherry talaga nagsasalita, malamang mas malaki ang magiging significance nito sa ating mga gamers, lalo yung mga OG dyan. Dito sa eksena nito, napansin din natin na nakasukbit na uli yung Requiem gun sa holster ni Leon. Ibig sabihin, walang nangyaring masama kay Leon that time kasi ibinalik ni Grace yung baril. Pero, hindi ibig sabihin nun na ligtas na si Leon dito sa game na to. Remember, he is running out of time. Unti-unti nang kinakain ng black moldy stuff na tinatawag nga na RCS or Raccoon City Syndrome ang buong katawan ni Leon. Alala nyo, Resident Evil 2, nag-umpisa si Leon sa RPD, magtatapos sa RPD. It will go full circle. Tapos naalala ko bigla si John Wick nung sinabi niya na, yeah. Kapag lipas na siya na kayo makaangas, pero naniniwala ako na malaking posibilidad na ma-dead siya rito kung walang makitang vaccine. Pero baka naman dumating yung eksena, si Grace ang makasolve ng mga puzzles at may makuha siyang vaccine. And kapag si Sherry ay kumpirmado ng siya'y nasa comms, baka naman magkaroon dito ng eksena ng mala Resident Evil 7 uli, kung saan pipiliin ni Ethan kung liligtas ba niya si Mia or si Zoe. This time, pipiliin siguro ni Grace, Leon ba o si Sherry ang kanyang liligtas. Either that or baka pigilin lang ni Leon si Grace at sabihin niya na, "It's okay, just leave me here, save Sherry." What a sacrifice. Pero wag muna kayong malungkot. Malay naman natin, walang kabog-abog. Iniwan na ni Grace at ni Sherry ang Raccoon City. Iwan si Leon doon. Wala tayong kamalay-malay habang kinakalaban ni Leon ang mga halimaw sa Raccoon City or yung final boss. Bigla lang merong isang shadow na darating sa likod niya at sisigaw ng, "Use this!" Absolute cinema. Doon lang ang masasabi ko kapag nangyari yon. O paano makaangas, yun lang muna ang aking mga nasagap at yun lang ang aking mga naiisip ngayon. Pero naniniwala ako, meron pang launch trailer itong Resident Evil Requiem. By that time, baka labas na ang ating Tita Ada. Who knows, di ba? Kaya nakaka-hype eh. O paano? Sibat na muna ako at salamat sa pakikinig ninyo sa aking mga spekulasyon. Okay? Follow na ninyo ako. Angas.